Ako nga po pala si Randy. At aminado ako, lasing ako noong gabing yon. Galing kami sa inuman ng mga kaibigan ko sa isang baryo sa Cavite. 2:00 na ng madaling araw. Nang magdesisyon akong umuwi mag-isa. Medyo malayo pa ang lalakarin ko. Kaya pinili ko ang shortcut na Talahiban. Isang malawak at masukal na damuhan na dinaraanan lang ng mga sanay sa lugar. Tahimik doon, masyadong tahimik. Pero dahil sa tama ng alak, hindi ko na pinansin. Habang naglalakad ako, napansin kong wala ni isang kuliglig. Kahit hangin, parang tumigil. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong yapak sa tuyong damo. May mga parte ng Talahiban na abot hanggang tuhod. At may ilang puno ng saging at nyog. Bigla ko napahinto. May nakita akong babae sa di kalayuan. Nakatayo siya sa gitna ng Talahiban. Nakadamit na puti. Marumi ang laylayan. At tila nanginginig. Akala ko noong una, napapraning lang ako dahil sa alak. Pero malinaw siyang nandun. Lumapit ako ng kaunti. "Kuya!" Mahina niyang tawag. Medyo nanlamig ako. Lumapit pa ako at tinanong kung anong kailangan niya. Doon ko napansin na maputla siya. Parang ilang araw nang hindi natutulog. Basa ang buhok niya at may bahid ng putik ang braso't paa. "Tulungan mo ko. Hindi na ako makauwi," sabi niya. Nangingilid ang luha. Tinamaan ako ng konsensya. Akala ko napahamak lang. Baka ginahasa o iniwan. Tinanong ko kung nasaan ang bahay nila o kung may matatawagan ba siya. Pero sa halip na sumagot, itinuro niya ang mas masukal na bahagi ng Talahiban. Doon ako huling nakita," sabi niya. May kung anong bigat sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang ayaw ng katawan kong sumunod. Habang nakatingin ako sa direksyong itinuro niya, naamoy ko ang matapang na amoy ng lupa at pagkabulok. Kahit wala naman akong nakikitang patay na hayop. Paglingon ko ulit sa kanya para magtanong, nakangiti na siya. Hindi masaya, kundi pilit. At doon ko napansin, at doon ako medyo kinabahan. Dahil hindi sumasayad sa lupa ang mga paa niya. Napaatras ako. "Kuya, huwag kang matakot. Hindi ikaw ang pakay ko," mahina niyang sabi. Doon nagsimulang mawala ang tama ng alak sa katawan ko at napalitan ng takot. Gusto kong tumakbo, pero parang may humahawak sa mga paa ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unti siyang umiikot paharap sa tinuro niyang direksyon. Ang mas masukal na bahagi ng Talahiban. "Samahan mo lang ako. Sandali lang," mahinaon niyang sabi. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, sumunod ako. Habang papasok kami sa damuhan, mas lalong kumapal ang hangin. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Bawat takbang ay parang may humihila pa baba. Ang mga damo ay basa kahit walang ulan. Bigla siyang huminto. Tumuro siya sa lupa. Diyan, bulong niya. Pagyuko ko, una kong nakita ay isang punit na tsinelas na halos matabunan na ng damo. Sumunod ang isang kupas na bag at pagkatapos ang amoy.
matapang, nakakasulasok. Alam ko na agad kung ano yun. Umatras ako, nanginginig. "Kuya, ako yan," sabi niya sa likod ko. Lumingon ako. Nakatayo siya sa tabi ko, pero iba na ang itsura niya. Duguan na ang damit. Ang buhok niya'y nakadikit sa muka at ang mga mata niya'y puno ng lungkot at galit. Sa isang iglap, nakita ko sa isip ko ang nangyari. Parang ipinakita niya sa akin. 3 lalaki, lasing. May mga tawanan, sigawan, isang malakas na tulak, at may ginawa sa kanyang, alam niyo na, bago patayin. Napaupo ako sa lupa at napasuka. Umiiyak ako habang paulit-ulit siyang nagsasalita sa isip ko. "Sabihin mo sa kanila, hanapin nila ako. Pagod na ako maghintay." Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga damoy sabay-sabay na gumalaw. At sa isang kisap mata, nawala siya. Naiwan ako mag-isa, nanginginig, hawak ang punit na tsinelas. Hindi ako umuwi. Tumakbo ako palabas ng Talahibán at dumiretso sa barangay hall kahit nanginginig at umiiyak. Akala nila baliw ako. Lasing, marumi, at wala sa sarili. Pero nung ipinakita ko ang tsinelas at eksaktong itinuro ang lugar, nag-iba ang mga tingin nila. Kinabukasan, may pulis, may tanod, at imbestigador nang pumunta sa Talahibán. Natagpuan ang bangkay. Ilang linggo matapos yun, nabuksan ang kaso. May mga inaresto, mga lalaking matagal nang pinaghihinalaan sa pagkawala ng isang dalagang taga Cavite na biglang nawala 1 taon na ang nakalipas. Hindi ako pinangalanan sa balita. Tahimik lang akong namuhay ulit. Nalutas ang kaso at nakulong ang mga lalaki. Nabalita pa nga yun, pero hindi na ako pinangalanan sa balita. Tahimik lang akong namuhay ulit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po kung sakaling mapili. Ako si Marky, tubong Cavite. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot na naranasan ko isang gabi na hindi ko malilimutan. Bandang 1:40 ng madaling araw, pauwi ako galing trabaho. Tahimik ang kalsada sa isang lumang bahagi ng Cavite. Makipot, may mga puno ng akasya sa gilid at iilan lang ang ilaw sa poste. Sanay na ako roon, pero may kakaibang bigat sa hangin nung gabing yon. Parang may nakatingin kahit wala kang makita. Habang nagmamaneho, napansin kong biglang lumamig ang loob ng sasakyan. Akala ko sira lang ang aircon, kaya pinatay ko. Pero lalo pang lumamig. Paglingon ko sa side mirror, may nakita akong babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok, puti ang suot, at tila basa ang laylayan ng damit. Hindi siya gumagalaw. Napalunok ako, pero pinilit kong wag huminto. Ilang metro pa lang ang nalayo ko, may kumatok sa likod ng sasakyan. Isang malakas na katok. Kinabahan ako ng todo. Tinignan ko ang rearview mirror. Wala. Binilisan ko ang takbo. Tapos biglang umilaw ang check engine at namatay ang makina. Huminto ako sa gitna ng madilim na kalsada. Wala akong choice kundi bumaba.
Sa paglabas ko, sumalubong ang amoy ng basa at lupa, parang bagong hukay. Doon ko narinig ang mahina pero malinaw na iyak mula sa likod ng sasakyan. Dahan-dahan akong lumingon at nakatayo siya roon. Hindi na katulad kanina. Wala na ang mukha niya. Wala rin siyang mata. Ang buhok niya'y gumagalaw kahit walang hangin. Lumalapit siya. Bawat hakbang ay may kasamang tunog ng basang yapak. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Huminto siya sa harap ko at bumulong. "Ibalik mo ang sa akin." Biglang may humawak sa paa ko mula sa ilalim ng sasakyan. Napasigaw ako, nabitawan ng susi at napaupo sa kalsada. Sa takot, napapikit na lang ako at paulit-ulit na nagdasal. Mga ilang segundo pa, isang malakas na busina ang sumira sa katahimikan. Pagmulat ko, may tricycle. Nawala ang lamig, nawala ang amoy, at wala na siya. Gumana ulit yung sasakyan ko nung in-start ko kasama ang tricycle driver. Parang walang nangyari. At inaya na ako ng tricycle driver na umalis doon. Kinabukasan, ikwento ko ang nangyari sa isang matandang kapitbahay ko. Namutla siya at sinabing, "Diyan may nabundol na buntis. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi na nahanap ang katawan." Simula noon, iniiwasan ko na ang daang yun, lalo na kapag madaling araw. Matagal ko nang pangarap ang magkaroon ng sariling bahay. Kaya nang may inalok sa aking murang bahay sa loob ng isang subdivision sa Cavite, hindi na ako nagdalawang isip. Tahimik ang lugar, malinis ang kalsada, at bago pa ang pintura ng bahay. Ang kakaiba lang, sobrang kaunti nang nakatira. Sa mahigit 50 bahay, wala pang 10 ang may ilaw tuwing gabi. Sabi ng ahente, "Hindi pa lang talaga fully occupied, sir." Pinaniwalaan ko. Unang linggo ko pa lang doon, napansin ko na agad ang katahimikan na hindi normal. Walang aso, walang batang naglalaro, walang nagtitinda. Kapag gabi, parang patay ang buong subdivision. Tanging tunog ng poste ng ilaw at huni ng malalayong kuliglig ang maririnig. Sa ikalawang gabi, may narinig akong yabag sa ikalawang palapag kahit mag-isa lang ako. Mabigat ang lakad, parang may naglalakad na nakapaa. Akala ko, daga, pero pantay ang hakbang. Isa, dalawa, isa, dalawa. Pag-akyat ko, wala. Ikatlong gabi, habang naliligo ako, biglang may kumatok sa banyo. 3 beses. Nang buksan ko ang pinto, walang tao. At nakabukas ang decharge kong ilaw sa sala. Kahit alam kong pinatay ko yon bago ako pumasok. Doon na nagsimulang pumasok ang takot. Isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa tunog ng mga batang nagtatawanan sa labas. Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng poste ng ilaw, may 3 batang nakatalikod, magkakahawak ang kamay. Hindi sila gumagalaw. Tapos biglang, sabay-sabay silang bumaling sa bahay ko. Pero mga walang muka. Napaatras ako at napasigaw.
Nang mapakurap ako, wala na sila. Pero sa sala, may narinig akong bumagsak na gamit. Pagbaba ko, nakita kong nakabukas ang pinto ng silid na hindi ko ginagamit. Ang silid na laging malamig kahit tanghali. Mula sa loob, may boses na pabulong. "Umalis ka!" Sumunod ang malakas na katok sa mga pader. Sabay-sabay, parang may humahampas mula sa loob ng bahay. Namatay ang ilaw. Ang tanging liwanag ay galing na lang sa cellphone ko. Sa salamin ng aparador, may aninong hindi akin. Matangkad, baluktot ang liig at nakatingin sa akin. Doon ako tumakbo palabas ng bahay. Walang sapatos, walang dala, at sumigaw ng tulong. Kinabukasan, kinausap ko ang isang matandang kapitbahay. Isa sa iilang nakatira roon. Tahimik siyang nakinig. Tapos sinabi niya, "Hindi ikaw ang nauna." Dati raw, ang lugar na yun ay dating relocation area. Matapos masunog ang isang barong-barong community. Maraming namatay, lalo na mga bata. Ang subdivision ay itinayo agad, hindi man lang binasbasan. Isa-isa raw umalis ang mga unang tumira. Kaya mura ang bahay, kaya walang gustong manatili. Isang linggo lang ako doon. Ibinenta ko na rin agad ang bahay. Mas mura pa kaysa bili ko. Magandang araw po. Ako nga pala si Dayan. Nakatira po kami sa Imus, Cavite. At dito nangyari ang ikukwento ko nitong November lang, pagkatapos ng birthday ng anak ko. Itong story ko ay hango sa naranasan ko sa bunso kong anak na si Samantha, 14 years old. Isa po siyang special child. Bulol po siya magsalita. At hindi po minsan maintindihan ang sinasabi. Pero minsan, nakakapagsalita siya ng malinaw. May mga salita din siyang nababanggit, katulad na lang ng mama, wala, po, opo, at iba pa na kaya niyang banggitin. Mahilig siya maglaro mag-isa, na parang may kausap pero bulol magsalita. Sanay na ako sa kanyang paglalaro na yon. Dahil minsan, tinanong ko siya kung sino ang kausap niya para malaman ko kung may nakikita ba siya o wala. Yung unang nangyari sa amin ay nung una kong napansin sa kanya. Para bang balisa siya at paligid-ligid ang tingin niya sa kwarto namin. Ang bahay kasi namin ay isang kwarto lang, pero may kasama ng lababo, lutuan, at tulugan. Room for rent lang kasi ang inuupahan namin. Nakita ko siya na para bang natatakot. At sinabi ko sa kanyang, "Sam, bakit? Anong tinitignan mo dyan?" Lumingon siya at umiling lang at humiga siya sa tabi ko. Nanonood na lang kami sa cellphone. Kasi meron siyang kanya at meron din ako. Tapos, nagugulat na lang ako. Kasi para bang umuuga ang higaan namin na parang may nakahiga o nakaupo sa higaan namin. Inisip ko pa nga na baka lindol, pero parang hindi naman. Lumipas ang ilang araw at nagkaproblema sa kuryente ang bahay na inuupahan namin. Kaya nawalan kami ng ilaw, pero may kuryente naman. Dito na papasok ang nakakatakot kong karanasan. Nakahiga kami ng anak ko at ang ilaw namin ay di masyadong maliwanag. Medyo madilim at kinakailangan pang lagyan ng rechargeable na ilaw. Nung gabing yun, kakatapos lang namin kumain. Nag-cellphone na lang kami
hanggang sa makatulugan na namin ang cellphone. Nung oras kasi na yun, parang masama ang pakiramdam ng anak ko at sumasakit daw ang lalamunan niya. Nang makaramdam ako na naiihi ako, bumangon ako at sinabi ko sa anak ko na magsi-CR lang ako. Napansin ko ang anak ko na hindi nakahiga. Nakaupo siya at nagsiselfon. Nang pagpasok ko sa banyo, umihi agad ako. At nang tatayo na sana ako, ay bahagya na gumalaw ang pinto ng CR namin na parang gustong bumukas. Nagulat na lang ako at biglang sumilip ang anak ko sa butas ng pinto. Yung butas na yon ay yung nilalagyan ng doorknob. Tinanggal ang doorknob at nilagyan na lang ng harang. Yung pagkasilip ng anak ko, sinigawan ko siya na huwag siyang sisilip. Pagkatapos ay agad kong pinuntahan ng anak ko na nasa kama na namin. Nakita ko ang anak kong nakaupo lang at nakakumot ang kanyang mga binti at nagsiselfon pa rin. Biglang sumagi sa isip ko na gano'n din ang itsura ng anak ko bago ako mag-CR. Kaya tinanong ko siya ng tinanong para mapaamin ko siya kung siya ba talaga ang sumilip sa banyo. Subalit nagagalit siya habang sumasagot sa akin. Sam, sumilip ka ba sa akin, ha? Sumilip ka? Hindi. Habang umiiling-iling siya. Nagtataka talaga ako sa kanya. Halos galit na galit ang anak ko at palagi kong tinatanong. Pilit ko siyang pinapaamin kung sinilip niya ako sa banyo. Palagi siyang hindi at halos pasigaw na din. Hindi, mama. Bigla kong naalala yung last time na sumilip siya dahil sa may taong naghahanap sa akin. Tinatawag niya ako palagi kada sisilip siya. Pero yung time na yun na sumilip siya, hindi man lang siya tumawag ng mama. At nakita ko yung itsura niya nun bago ako tumayo nung sumilip siya. Magkasalubong ang kilay niya na makapal at ang mata niya ay bilog na parang maitim ang gilid at ang tingin niya sa akin ay parang galit na galit. At doon ko naisip na hindi ang anak ko ang sumilip. Pero magkamukha sila. Pagkatayo ko ay binuksan ko agad ang pinto na dapat makikita ko siyang tumakbo. Kaya nagtaka ako ba't nakaupo at nakakumot pa siya nung nakita ko ang anak ko. Kinilabutan na ako noon nung naalala ko na sumilip siya dahil ibang-iba ang itsura niya. Nakasalubong ko ang magkapatid sa kabilang kwarto at tinanong ko sila, "Be, napansin niyo ba ang anak ko galing dito sa banyo?" Sabi nila, "Hindi ate, kakalabas lang din namin, saka baka po tumakbo lang." Umuo na lang ako. Pero alam ko sa sarili ko na kahit tumakbo ang anak ko ay mabagal yung tumakbo at makikita ko agad siya na tumatakbo at yung itsura nga ng anak ko ang hindi ko makakalimutan. Nung nakahiga na kami, doon ko napagtanto na ang anak ko ay nilalagnat na at umiiyak na dahil sa sakit ng lalamunan niya. Pinainom ko ng gamot ang anak ko at pinatulog ko na. Pagkatapos nun, ay inayos ko ang aking mahal na santo. Napahawak ako at nagdasal ako. Sa huli, nabanggit ko na lang, subukan niyong galawin ng anak ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Magpamula nun, ay palagi kong naaalala yung nangyaring yon. Hanggang ngayon, ay naiisip ko pa rin kung
sino ba yung gumaya sa anak ko? Naisip ko na lang na isa yung doppelganger. Ginaya ang anak ko. Hanggang dito na lang po muna. Muli po, sa susunod po ulit na kwento, marami pa akong isi-share sa inyo na halos puro karanasan ko. Mapamulto, aswang, at masasamang tao. Salamat po. Aabangan ko po itong kwento ko na to sa channel nyo. Maraming salamat po. God bless at mag-iingat po tayong lahat. Ako si Lando at hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang gabing nasaksiyan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang totoo. Hindi ako naniniwala sa mga alamat, lalo na nung bata pa ako. Para sa akin, katang-isip lang ang mga higante, engkanto at aswang. Mga panakot lang yan ng matatanda para di kami maglaro sa gubat tuwing hapon. Pero isang gabi sa bundok ng Sierra Madre, habang ako'y nagbabakasyon sa probinsya ng tatay ko sa Aurora, binago ng isang karanasan ang lahat. Nagdesisyon ako mag-hiking mag-isa. Gusto ko lang sana ng katahimikan. Ikalima ng hapon, noong umalis ako sa kubo ng tiyuhin ko, dala ko ang flashlight, tubig at maliit na kutsilyo. Bala ko lang sana umakyat sa malapit na burol at bumaba bago maggabi. Pero nalibang ako. Humanga ako sa tanawin, sa simoy ng hangin, at sa katahimikan ng paligid. Hanggang sa hindi ko namalayang nagsimula ng dumilim. At dahil makulimlim ang langit, ang akala kong light trek ay naging nakakatakot na kalbaryo. Nagsimula ng umambon, madulas ang lupa, nawawala ang daan pabalik. Loko ka talaga, Lando. Ano ba kasi itong pinasok mo? Bulong ko sa aking sarili habang sinisilip ko ang likod ko. Wala na akong pamilyar na landmark. Puro puno, puro dilim. At doon nagsimula ang hindi ko makakalimutang bangungot. Habang pababa ako sa isang slope, may narinig akong malalaking yabag. Napahinto ako. Hindi normal yun. Hindi yun yabag ng hayop o ng tao. Para bang bawat hakbang ay nagiging lindol sa lupa. Nagtago ako sa likod ng isang malaking ugat ng puno. Pinatay ko ang flashlight ko. Huminga ako ng dahan-dahan. Sa di kalayuan, mula sa punong kahoy, nakita ko ang anino. Diyos ko, ang laki. Akala ko nung una, puno. Pero gumagalaw, tumataas, naglalakad. May korte ng tao, may dalawang braso, dalawang binti, at ulo. Pero hindi ordinaryo. Ang taas niya, siguro mga 3 palapag. Ang balat niya ay parang puno, magaspang, nangingitim, at nababalutan ng lumot. Pero gumagalaw ito at may muka. Isang mukhang hindi ko makakalimutan. Walang emosyon, parang bato na buhay. Huminto ito sa di kalayuan, napatingin sa direksyon ko. Teka lang, nakita niya ba ako? Bulong ko sa sarili. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ko. Gusto kong tumakbo, pero parang may humahawak sa mga paa ko. At bago pa man ako makagalaw, dahan-dahan lumuhod ang higante. Inilapit ang muka sa lupa at inilapit ang tenga sa damuhan. Parang nakikinig. Hanggang sa tumingin ito direkta sa kinalalagyan ko. Hindi ko na naisip kung tahimik pa ba ang paligid. Hindi ko na naisip kung makikita pa ako. Basta tumakbo ko, mabilis, tuloy-tuloy.
Narinig ko ang pagyugyug ng lupa sa likod ko. Hindi ko na nilingon, pero ramdam ko, hinahabol ako ng halimaw. Parang sasabog ang dibdib ko sa bilis ng tibok ng puso ko. Nadadapa ako sa mga ugat at bato, pero patuloy ako. Hanggang sa may nakita akong maliit na kuweba sa ilalim ng isang bangin. Dali-dali akong sumiksik doon. Tahimik. Tahimik na para bang walang nangyari. Nasa loob lang ako, nanginginig, pawis na pawis, umahabol ng hininga. Umaasa na hindi ako makita. Makalipas ang halos isang oras, hindi na ako makarinig ng kahit anong yabag. Dahan-dahan akong lumabas, maghahating gabi na. Saka ko lang nakita sa malayo, ang liwanag ng isang maliit na ilaw. Siguro lampara ng mga nagka-camping. Lumapit ako roon, nangihina. Nakita ako ng isang lokal at agad akong tinulungan. Nanginginig pa rin ako habang sinasabi ang nangyari, pero tumahimik sila pagkatapos. Sa gubat na yun? Tanong ng isang matanda. Tumango ako. Nagkatinginan sila. May alamat dyan. May tagabantay raw ng gubat. Isang higanteng engkanto. Hindi siya nananakit. Basta di mo siya gagalitin at di mo lalapastanganin ang gubat. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinakawalan. Siguro dahil hindi ko siya sinaktan. O siguro curious lang siya sa tao. Pero mula noon, hindi na ako bumalik sa gubat. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, may mga gabi pa ring napapanaganipan ko ang mukhang yun. Ang malamig at walang buhay na titig. At tuwing naririnig ko ang malalakas na yabag sa malayo, kahit pa sabihin ng ibang malaking truck lang yun, hindi ko na basta-basta pinapalampas. Dahil minsan, sa mga sulok ng mundo na pinapaniwalaan nating tahimik, may mga matang nanonood, may mga paa na mas malaki sa atin, may mga nilalang na mas matanda, mas matalino, at mas makapangyarihan. At minsan, kung sinaswerte ka, makikita mo sila kahit hindi mo ginusto.